Hinahampas ng malakas na hangin ang mga puno sa ilang bahagi ng Maynila sa kasagsagan ng pagbayo ng Super Typhoon Juan bago ito lumina sa typhoon category. Isang puno rin ang bumagsak sa Valencia Street, kanto ng F. Jackson Street sa Sampaloc na agad namang nirespondihan ng MDRRMO upang alisin ang mga nakahambalang. Binaha rin ang bahagi ng Baseco Port Area sa Maynila. Dahil dito, may mga residenteng lumikas mula sa kani-kanilang tahanan. Nagano kami ng gamit namin po. Kasi yung gilid nga namin ng bahay po na tuklap na po eh. Saka nagano kami ng gamit namin. Tapos naglikas namin. Importante sa akin, okay na po yung pamilya ko po. Kasi may 2 anak po ako eh. Talaga na malilikas kami dahil nga sa baha. Wala kami matutulugan. Yun ang nanaano namin. Hirap kaya sa lugar namin ngayon. Lumikas talaga ako. Kahit ano pang, wala naman mananako sa bahay ko kundi aso. Yun lang. Parang ano ko, ma'am. Sabi ko, mahirap ang kalagayan namin sa Baseco. Pagpunta namin kanina dito, mga alauna pa lang, wala pang wala pang baha, at saka ano pa lang yung hangin, pero na talaga kami naglikas kasi may mga bata nga ako. As usually, pag nagbabaha talaga dun sa area namin talaga yung bahain dito na part sa Gasangan. Si Aling Nelly, sinabing simula nang manirahan siya sa Baseco noong 2003, ito ang unang pagkakataon na kinailangan niyang lumikas dahil sa tindi ng epekto ng bagyo. Itong bagyo lang po nito naranasan kong sobrang hirap. Sa totoo lang po, sa tagal ko na po dito sa Baseco, 2003 pa po ako dito. Ngayon lang po akong lumikas dahil balita-balita po kanina talaga natataas po ang tubig. Hindi ko po iniisip yun. Natataas ang tubig dahil nagdadasal naman po ako na sana hindi naman tumuloy. Pero tumuloy po. Ang gusto ko lang po sa pamahalaan natin na tulungan kami na maayos yung lugar namin na hindi na kami palagi binabaha sa Lakwang Gasangan. Kasi taon-taon ho yan eh. Daan-daang pamilya na ang inilikas o pansamantalang nanunuluyan dito sa evacuation area dito sa Hermenegildo J. Atienza Elementary School dito sa Baseco, Maynila, kasunod nga ng mga pagbaha sa kanilang lugar dulot ng pananalasa ng bagyong Uwan. Pero bago pa mananalasa ang bagyo ay nagpatupad na ng preemptive evacuation ang Manila LGU. So tuloy-tuloy ang ginagawang pagmumonitor ng lokal na pamalaan ng Maynila sa sitwasyon ng mga residente dito. As of 11 p.m. nitong araw ng Linggo, Nobyembre 9, umabot sa mahigit 300 pamilya o lagpas 900 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center sa Hermenegildo J. Atienza Elementary School sa Baseco, Maynila, kasunod ng pagbaha na dala ng Super Typhoon Juan. Ito ang iniulat ni Maria Aiza Mendoza, ang officer in charge ng Manila Department of Social Welfare Baseco Satellite Office. Ang instruction po kanina is preemptive evacuation. So yung mga area po na napuntahan po ng MDRRMO, yun naman po agad ang nirespondihan din po. At na-shelter nga po natin dito at nabigyan po ng pansamantutuluyan, gayon din po ng pagkain. Dito naman sa Leonardo B. Fugoso Sports Complex sa Tondo, Maynila na nagsisilbing evacuation center, siksikan ang nasa mahigit o tinatayang nasa 2,000 residenteng pansamantalang nanunuluyan dito. Samantala, isa sa mga suliranin sa evacuation center ay ang kahirapan sa paggamit ng palikuran dahil sa kakulangan ng maayos na pasilidad na ito. Samantala, ay inihayag ng Manila Department of Social Welfare na ligtas at wala namang nasaktan sa hanay ng mga residenteng binaha dulot ng bagyong Uwan. Sa ating panayam kay Manila Department of Social Welfare Officer 3 Maria Raquel Tubali, aminado siyang medyo pahirapan ang naging pagpapalikas sa mga residente. Medyo mahirap kasi nga itong mga kababayan natin, hanggat hindi yata talaga nasasalanta yung kanilang mga bahay, ay hindi sila talaga aalis. Sa datos ng MDSW, nasa 220 pamilya mula Barangay 275 at umaabot sa 300 pamilya mula Barangay 20 ang nanunuluyan sa evacuation center sa Leonardo B. Fugoso Sports Complex. Ang mga nabanggit na bilang mula sa nasabing 2 barangay ay katumbas ng kabuang tinatayang 2,000 individual. Ipinaliwanag ni Tubali na ito rin ang kapasidad ng naturang sports complex. Magmula sa preemptive hanggang forced evacuation, lahat po ng pamilya tumutuloy dito sa evacuation center ay tiniyak po namin na malalagyan po ng laman ng kanila sigmura. So upon entry, nag-provide na po tayo ng hot meals, nag-provide na rin po tayo sa kanila ng dinner, and at the same time, meron po tayo mga snacks na pinoprovide sa kanila. At saka yung tubig na rin po.
Binigyan din po natin sila ng modular tent at yung lahat po ay provided ng banig at mat. Kaugnay dito, naging hinaing ng mga evacuee ang walang maayos na palikuran sa evacuation center. Mahirap, walang CR. Yung palikuran naman po, doon sa yung CR namin dyan, puno yung bowl. Tsaka yung bowl po, barado. Tsaka na lang kasi wala rin magagawa, barado na eh. Samantala, nagpahayag naman ang alalahanin ng ilang residente kaugnay ng wastong pangangalaga sa kalikasan at tamang pagtatapon ng basura, lalo't sunod-sunod na kalamidad ang tumatama sa bansa. Po kasi natin yung mga basura, ilagay po sa tamang lagayan, lalo na kung may sako, ilalagay po doon ng mga basura. Kagaya ko kanina, ang dami ditong basura. Pusa na lang po kami maglinis. Kasi kung hindi natin linisin, kami rin din po ng magkukuresyo sa mga basura. Kaya po nagkakaroon po ng baha nang dahil din po sa basura. Bandang alas 3 ng madaling araw ng Lunes, naranasan ang malakas na hampas ng alon at hangin sa Barangay 20 Parola, Tondo dahil sa Bagyong Juan. Sa pinakahuling datos ng Manila Department of Social Welfare, as of 4 a.m. ngayong Lunes, nasa mahigit 9,000 katao na ang pansamantalang nagsilikas at kasalukuyang nasa evacuation centers. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa pagbibigay ng tulong at suporta sa lahat ng apektado. Una rito sa kanyang emergency broadcast, ibinahagi ni Mayor Isko Moreno Domagoso na tiniyak ng LGU ang kaligtasan ng lahat ng Manilenyo sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Juan. Inanunsyo rin niya na walang pasok sa lahat ng paaralan at tanggapan ng gobyerno maliban sa mga ahensyang nagbibigay ng serbisyong medikal, disaster at emergency response at iba pang mahalagang serbisyo ng pamahalaan. Bukas 24/7 ang Manila Disaster Emergency Operations Center hotlines at nagsagawa ng directional meeting kasama ang mga barangay chairperson. Nagpatupad naman ng price freeze sa lahat ng pangunahing bilihin sa pampublikong palengke at pamilihang pinangangasiwaan ng pamahalaang lungsod ng Maynila.